Wow, grabe pa rin. Ang sarap talaga ng mga luto mo. Hindi na talaga katakataka kung bakit dagsa mga tao sa karinderya dahil sa napakasarap mong magluto. Sabi sa akin ng isa kong customer na katatapos lamang kumain kasama ang kanyang mga kabarkada. Oo nga kuya, ano bang gamit mong sangkap? Na pampasarap yan? Tanong naman ng isa niyang barkada. Ngumiti naman ako. Wala naman, simpleng karne ng baboy at manok lang ang ginagamit ko diyan at mga common na pampalasa. Kaswal na tugon ko. Ang hirap lang paniwalaan kasi napakasarap talaga. Sige po kuya, mauna na po kami. Babalik na lang po kami bukas dito at manananghalian. Sabi ng customer ko. Sige lang. Tipid kong tugon. Sinundan ko pa sila ng tingin hanggang sa tuluyan silang nakalabas sa karinderya. Ako nga pala si JB o mas kilala sa lugar namin na alias na Pari, na ang kahulugan ay paroon at parito. Isa akong simpleng binatang negosyante at hindi naman sa pagmamayabang. Pero masarap akong magluto, lalo na sa mga putahing kaldereta, sinigang at pinritong manok. Kaya naman hindi na katakataka na araw-araw ay maraming customer ang dumadagsa sa karinderya ko. Nga pala, single pala ako. Walang asawa dahil sadyang ayoko. Nakatuon kasi sa negosyo ang isip ko kaysa sa mga babae. Hindi rin sa pagmamayabang, pero wala akong tauhan sa karinderyang ito. Ako lahat ang nagluluto, nagsaserve at iba pa. May tagahugas naman ako ng plato, pero yung tipong may mga tauhan pa na maa-assign sa iba't ibang toka. Iyon ang wala ako at ayoko na rin kasi masyadong mag-isip na may papasahurin pa. Kuya Parin, ang dami nang dumadagsa dito sa karinderya mo. Bakit kaya hindi ka na talaga kumukuha ng mga tauhan mo para chill ka na lang? Sabi ng isa sa mga kapitbahay kong babae na madalas nang bumibili sa akin. 18 pa lang siya pero kasal na siya sa kanyang asawa. Dahil ayon sa mga maritis naming kapitbahay, nadisgrasya daw at maagang nabuntis at bilang pananagot ng lalaki ay ipinaksal sila ng wala sa oras. Iyon ay base sa narinig ko. Hindi na kailangan, ang sabi ko naman. Gusto mo mag-apply ako sa iyo bilang katulong mo sa pagluluto? Kailangan ko rin kasi ng mapagkakakitaan eh, ang sabi niya. Saglit na tahimik ako at napaisip. Marami na rin namang dumadagsa sa karinderyang ito. Siguro talagang kailanganin ko na talaga ng kahit isa man lang na makakatulong sa negosyong ito para na rin mas lalo pang dumami ang mga tumatangkilik dito. O sige Maureen, wala ka nang dapat pang ipag-alala. Bukas pwede ka nang magsimula, sabi ko sa kanya. Naku, maraming salamat Kuya Parin ha. Isa po itong malaking tulong para sa amin ng mga anak ko. Nakangiting sabi niya. Nasaan ba ang asawa mo? Tanong ko. Siya? Hindi ko alam kung may sasalba pa namin ang relasyon namin. Oo, alam ko namang may kabit siya pero kasi alang-alang sa mga bata, tinitiis ko na lang. Sabi niya na biglang lumungkot ang aura. Tugma naman ang bahaging iyon ng kanyang kwento dahil naririnig ko na din na usap-usapan na nga sa buong barangay ang asawa niya at kabit nito. Hoy, alam nyo, may mag-asawa na namang nawawala. Pangilan na yan ah. Oo nga, dumadalas na yan. Dapat alertuhin na si Kapitan o Kuldian. Ay, iwan. Nakakailang sabi na naman na pero wala pa ring tugon. Napalingon ako sa mga customer na nag-usap-usap habang kumakain. Halatang sarap na sarap naman sila lalo na sa putahing kaldereta. Ang batang kasama ng isa pa sa kanila, sarap na sarap sa piniritong manok. Ay, ilang buwan nang umuugong ang balita na yan na may mga mag-aasawang misteryong nawawala. Idinulog na daw sa aming pinakapunong barangay
pero hindi naman inaksyonan. O siya, Kuya Parin, una na ko ha. Biglang pagpapaalam ni Maureen sa akin. Sige, pwede ka nang magsimula bukas. Tugong ko naman at maya-maya din ay umalis na siya. Tinanaw ko siya hanggang sa mawala na siya ng tuluyan sa aking paningin. Ay, kaawa-awang babae. Napahinga na lang ako ng malalim at ipinagpatuloy ang naudlot kong gawain sa araw na iyon. Malalim na ang gabi. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay nagising ako at ngayon ay dala-dala ako ng aking mga paa palabas ng bahay. Nagtago ako sa mga kakahuyan. Ilang saglit pa ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking sariling katawan. Hanggang sa tuluyang nagbago ang aking anyo. Ito ang katauhan na pilit kong itinatago. Katauhang kahit kailan hindi ko ipinaalam sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang pagiging isang aswang. Nang makompleto ko na ang pag-iibang anyo, nagsimula na ako maglakad na wari bang may hinahanap. Maya-maya lang, nakarinig ako ng mga ingay. Mga ingay na tila nagtatawanan na may halong landian. Sinundan ko ang pinagmumula ng mga ingay na naririnig hanggang sa mapadpad ako sa madilim na parte ng aming lugar. Madilim man pero ang paningin ng isang aswang na kagaya ko ay kayang-kaya na mag-adjust sa dilim. Kaya naman, kitang-kita ko ang dalawang taong naglalampungan sa gitna at dilim ng lugar. Napangisi na lamang ako ng masulyapan kung ang pamilyar na mukha ng lalaki. Siya lang naman ang magaling na asawa ni Maureen. Ikaw pala yan ha, sabi ko sa aking sarili. Nakaramdaman ako ng matinding galit sa mga oras at sandaling iyon ay mas pinili ko na manahimik muna. Huwag gumawa ng ingay at magkubli sa mga halamanan. Mula doon, kitang-kita ko kung paano nila gawin ang pagtataksil kay Maureen. Nanguyom ang kamao ko dahil sa pagpigil ng galit. Oo, binata pa ako. Wala pang nobya pero ramdam ko yung sakit na dinaranas ni Maureen. Kahit alam niya, hindi pa rin bumibitaw alang-alang sa kanilang mga minamahal na sumpling. Mga manloloko! Mga taksil! Galit na galit ako sa mga taong manloloko at taksil. Sa tuwing nakakakita ko ng mga taong taksil, ay bigla kong naaalala ang manlolokong kong ama na siyang nag-abandona sa amin ng nanay ko. Kung hindi sana dahil sa pananaksil ng magaling kong tatay, ay hindi sana namatay ang nanay ko at mas lalong hindi sana ako magiging isang aswang. Patapos kasi mamatay ng nanay ko dahil inatake ng sakit niya sa puso, ay nagpalaboy-laboy ako hanggang sa isang matandang lalaki ang nakakita at kumupkop sa akin. Inalagaan niya ako at itinuring na isang anak. Ngunit ang kapalit ay ang pagsalin niya sa akin ng itim na perlas ng aswang. Tama, isang matandang aswang ang kumupkop sa akin. At bago siya mamatay, ay ipinamana niya sa akin ang mga ari-arian niya at maging ang pagiging aswang ay isinalin niya sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako nang maalala ko ang nakaraan. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko bago ako nakarating sa pwesto ko. Muli kong pinagmasdan ang taksil na asawa ni Maureen at ang kabit nito na hanggang sa mga sandaling iyon ay masayang nagsasalo sa init nilang hubad na katawan. Sige lang, namnamin niyo ang bawat sandali dahil ito naman na ang huling araw niyo sa mundo. Sabi ko habang sa kanila'y walang kainip-inip na nakamasid. Dinig na dinig ko ang palitan ng mga ingay. Palitan ng mga matatamis na salitang dapat si Maureen lamang ang nakakarinig. Nakakagalit lamang dahil bakit ibang babae ang nakakarinig imbis na iyong legal. Para saan pa ang pagpapaksal kung bandang huli hahanap din pala ng iba. Nanatili lamang muna akong nakamasid habang palapit sila ng palapit sa pinakamainit at pinakamasayang tagpo.
Galit ko na may palala ng palala. Hindi naman ako iyong legal, pero bilang isa pa ring matinong lalaki, ako ang nasasaktan para kay Maureen. Mga mahahabang kukoy kating-katina, mga pangil gusto ng manunggab. Ang buo kong katawan ay nanginginig at nais ng manalakay, ngunit todo pagpipigil pa rin dahil alam kong mamaya sa akin naman sila magmamakaawa. Mamaya-maya lang, tuluyang natapos na sila sa kanilang pagtataksil na ginagawa. Lupaypay silang pareho, pero halata sa kanilang mukha ang saya. Higit lalo ang lalaki na animoy walang pamilyang binuo. Salamat ulit ha, bukas ulit ha, dito pa rin, sabi ng asawa ni Maureen. Oo naman, wala akong lugar na pipiliin, basta ba makasama ka lang, sabi naman ng babae. Magbihis na tayo at ihatid na kita sa inyo, sabi niya na sinang-ayunan naman ng babae. Akmang babangon na sana sila para mag-ayos ng sarili nang bigla akong lumitaw at sa kanila'y nagpakita na ng tuluyan. Panahon na para kayo mamatay, galit kong sabi sa kanila. Halimaw! Halimaw! Di pa man sila tuluyang nakabangon ay bigla ko na lamang sinagpang sa liig ang babae. Wala nang paligoy-ligoy dahil habang sinisipsip ang kanyang mainit na dugo, wala na ring habas akong nilaslas ang lalamunan niya. Winakwak ang dibdib at ang huli ay ang kanyang sikmura. Hindi! Hayop ka! Dinig kong sigaw ng lalaki na makita niyang wala ng buhay ang kanyang pinakamamahal na kabit. Bumitaw ako at tumayo mula sa pagkadapa sa kamarahang naglakad papalapit sa kanya. Sino ang mas hayop? Ako na halimaw o ikaw na mas halimaw pa sa isang kagaya ko? Malumanay pero seryosong tanong ko sa kawalang pagdadalawang isip kong nilaslas rin ang lalamunan niya. Winakwak ang dibdib at sikmura, gaya lamang ng ginawa ko sa kabit niya. Nang masiguro kong wala na silang buhay, pinagtabi ko ang kanilang mga bangkay at magkasabay na dinukot ang kanilang mga puso. Pinagdikit ko ang mga ito at nang magkadikit ay saka kinain at ninamnam ang sarap sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dalawang puso ang aking kinakain. Puso ng isang manluloko at puso ng isang babaeng kumabit sa may asawa. Malas lang nila dahil ako ang napagsumbungan ng legal. Para sa akin, hindi sapat ang kaso o kulong lamang. Kamatayan ang nararapat sa kanila dahil hanggat nabubuhay sila, makakasakit at makakasakit lamang sila ng kapwa nila tao. Napatingin ako sa umuumbok na tiyan ng babae na base sa pang-amoy ko ay isang sanggol na nabubuo pa lamang. Agad na kinuha ko yun at nilantakan. Bunga ng kataksilan, hindi ka nararapat para mabuhay. Magsama kayo ng mga magulang mo. Singasing ko habang ninanamnam ang napakasarap na hapunan. Nang ako'y mabusog, ay agad kung pinasan ang kanilang mga bangkay at dinala sa karinderya. Kinatay ko ang mga ito, saka ko nilagay sa freezer at nang matapos ay saka ko naglinis ng katawan at umuwi sa bahay. Aba, parin, mas lumilevel up na luto mo ah. Pwede na mag-asawa. Kaya nga, nako, may iririto nga ako dito eh. Mga kantyaw sa akin ng aking suking customer, kinaumagahan. Napangiti naman ako at kaswal na tumawa. Ay nako, ayoko muna rin, sabi ko tila mapangasar ng boses. Ikaw talaga oh, pero ang sarap talaga ng luto mo. Pamumuri naman ng isa. Oo nga eh, panalo, sabi ng isa pa. Napangiti na lang ako ng palihim habang pinagmamasdan sila na sarap sa kanilang kinakain. Hindi nila alam na ang kanilang kinakain ay hindi lamang basta karni, kundi karni ng isa na namang lalaking manloloko at babaeng kabit.
Marami pa akong reserba at hindi ako mawawala na dahil gabi-gabi akong mangangaso at sila ang aking target. Hanggat nandito pa sila, hindi naman ako titigil. Uubusin ko sila, pupulbusin hanggang sa sila'y maglaho sa mundong ito at hindi na kailanman mag-i-exist. Kaya ikaw na nakikinig, manluloko ka ba? May kabit o isang kabit ka ba? Kung gayon, mag-iingat, maging alerto sa paligid. Huwag lalampa-lampa dahil malay mo, ikaw na pala ang susunod na maiahain sa mga lamisa ng aking karinderya. Maraming salamat po sa pakikinig at pagtangkilik, ganoon na rin sa pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.